Plano mo bang mag-aral mag-drive ngayong 2025 pero hindi mo alam kung paano kumuha ng student permit? Huwag kang mag-alala. Sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang mga qualifications, requirements, step-by-step process at estimated gastos para sa simple, malinaw at swak sa baguhang driver. Walang paligoy-ligoy. Kaya kung gusto mong makakuha ng student permit ng mabilis at hassle-free, tapusin mo ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe muna kayo at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga informative video na i-upload ko. Pero bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang student permit ay hindi pa po opisyal na lisensya. Hindi ito pwedeng gamitin para magmaneho ng mag-isa. Kailangang may kasamang lisensyadong driver na nasa tamang edad at nasa tabi mo habang nagmamaneho. Ngayon ay pumunta na kaagad tayo sa mga qualifications para sa pagkuha ng student permit. Una, must be at least 16 years old if you are a Filipino or at least 18 years old if you are non-Filipino o foreigner na naninirahan dito sa Pilipinas. Pangalawa, must be physically and mentally fit to drive. Pangatlo, must be able to read and write in Filipino or English. Pang-apat, must not have unsettled traffic violation. Kasi may ibang teenager na kahit wala pang lisensya or SP ay pinipilit ng magmaneho tapos nahuli, kaya nagkaroon agad ng violation. Kaya dapat nyo muna itong isettle bago kumuha ng student permit. Panglima, must have completed the 15 hours theoretical driving course. Ito po ay isang kinakailangang seminar para sa mga nais kumuha ng student permit. Layunin nitong turuan ang mga aplikante ng tamang kaalaman sa pagmamaneho, batas trapiko at road safety. Panghuli, must have an active email address. Para po ito sa paggawa ninyo ng account sa LTO LTMS portal. Ngayon ay pumunta naman tayo sa mga requirements. Una, duly accomplished application for permits and licenses o EPL form na makukuha ninyo sa opisina ng LTO. Pero pwede nyo rin itong i-download online mula sa website ng LTO tapos ipaprint para mapilapan nyo na sa bahay at diretso na kayo submit pagdating nyo sa LTO. Pangalawa, medical certificate mula sa mga LTO accredited medical clinic. Huwag kayong mag-alala dahil marami niyan sa mga paligid ng LTO offices. Sunod, certificate of completion of the 15-hour theoretical driving course. Dalhin nyo po yung original at para sigurado ay magpa-photocopy na rin po kayo. Sunod, para sa mga may trabaho, magdala po kayo ng TIN ID o kahit anong katunayan na meron kayong tax identification number. Sunod, original and photocopy o PSA certificate of birth. At kung may passport kayo ay dalhin nyo na rin, original at photocopy din. Sunod, valid government issued ID. Para naman sa mga babae na nag-asawa na ay kailangan nyo ng PSA Certificate of Marriage. Para naman sa mga aplikante na 18 years old pababa o yung nasa 16 to 17 years old pa lang ay kailangan nyo ng notarized parent or guardian consent at kailangan din ng ID nila na may picture at signature. Para naman sa mga foreigner, original at photocopy ng inyong passport na may entry date of at least 1 month at may visa duration of at least 6 months from the date of application. Pero kung dito kayo ipinanganak sa Pilipinas ay magdala lang kayo ng original at photocopy ng inyong PSA birth certificate. Ngayong alam nyo na ang mga qualifications at requirements ay pumunta na kaagad sa pinakamalapit na LTO office. Pero paalala, huwag kalimutan ang proper dress code ng LTO. Sa mga lalaki, hindi pwede ang nakatsinelas, nakashorts at nakasando. Sa mga babae naman, hindi pwede ang nakasando, nakatube, nakatank top, nakasleeveless, nakashorts, at nakatsinelas. May ibang mga LTO office din na bago kayo makakuha ng student permit ay kailangang meron na kayong LTO LTMS portal account. Sa mga wala pa, panoorin lang ang video na ito. Ilalagay ko na rin sa description box ang link. Pagdating nyo sa LTO ay pumunta lang sa customer service at humingi ng EPL form para makapag-fill up na. Pero kung nakapag-fill up na kayo sa bahay ay humingi na lang ng queue number at hintayin lang na tawagin kayo sa evaluator
para tingnan ang inyong mga requirements kung ito ba ay kumpleto, valid at totoo. Pagkatapos sa evaluator ay papupuntahin naman kayo sa encoding window kung saan kukunan kayo ng picture, signature at biometrics. Maghintay lang ng konti at tatawagin naman kayo sa cashier para bayaran ang lahat ng kailangang bayaran. Tapos tatawagin na kayo sa releasing window at makukuha nila ang inyong student permit. 1 year po ang validity nito at kung gusto nyong kumuha ng non-professional driver's license ay kailangan nyo munang maghintay ng at least 1 month mula sa issuance ng inyong SP para makapag-process ng non-pro license. Paalala nga pala sa pagkuha nyo ng medical certificate. Kung pwede, doon kayo kumuha sa mga medical clinic na pwedeng mag-issue ng 2 kopya para pag kumuha kayo ng non-pro license ay hindi na kayo kukuha pa ulit ng medical certificate. Ngayon ay pumunta naman tayo sa estimated na magagastos sa pagkuha ng student permit. Theoretical driving course or TDC, 1,000 pesos. Medical certificate, 600 pesos. Dito po yan sa amin. Sa iba ay medyo mura lang siguro. Application fee, 100 pesos. Student driver's permit fee, 150 pesos. Computer fee, 68 pesos. A total of 1,918 pesos. Pero hindi pa po kasali dyan ang inyong pagkain, pamasahe, o panggasolina kung meron kayong motor o sasakyan. Ngayon, alam nyo na kung paano kumuha ng student permit ngayong 2025 at talagang napakasimple lang nito. Kung may tanong pa kayo o gusto pang matutunan ang iba pang bagay tungkol sa student permit o lisensya, i-comment nyo lang sa baba. Don't forget to like this video, subscribe to the channel at i-share sa mga kaibigan yung may planong kumuha ng SP. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.